Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 388 hanggang 73. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Sect Leader Jiho, noong nakaraan, kahit na ang aking lakas ay palaging mas mababa kaysa sa iyo, hindi kita hinangaan. Ngunit ngayon, ang iyong kakayahang gumawa ng ganoong desisyon ay naging dahilan upang ako ay humanga sa iyo. Ang pinuno ng Mountain Split Sect ay may tame time na ekspresyon habang itinaas niya ang kanyang mga kamay kay Jiho. Ngayon, sa wakas ay naunawaan ko na kung bakit matatag na sinusupil ng 7-Star Sword Sect ang ating 4 na dakilang sekta sa huli. Ito ang resolusyon ng 7-Star Sword Sect. Kahit papaano, tayong 4 ay malayong magkaroon ng ganoong resolusyon bilang Sect Leader Jiho. Ang pinuno ng Demonic Lotus Blade Sect ay umiling at bahagyang bumaantong hininga. Ang mga Sect Leaders ng Snow Moon Sect at Origin Convergent Sect ay tumango bilang malalim na pagsang-ayon. Nakumbinsi sila mula sa puso sa resolusyon ni Jiho. Naitanong nila sa kanilang sarili, kahit na talagang handa si Alvin na bumaling sa kanilang mga sekta, hindi pa rin sila magkakaroon ng resolusyon na direktang isuko ang kanilang posisyon kay Alvin tulad ni Jiho. Swoosh! Sa loob ng Martial Competition Courtyard, ang mga disipulo ng iba pang 4 na dakilang sekta ay nakabawi mula sa kanilang pagkagulat at lahat sila ay namangha. Nagulat sila sa resolusyon ni Jiho. Tulad ng inaasahan sa sect leader ng 7-Star Sword Sect. Alang-alang sa kinabukasan ng 7-Star Sword Sect, hindi siya nag-alala tungkol sa kanyang mga personal na pakinabang o pagkalugi man lang. Oo, sa ganoong sect leader, bakit dapat mag-alala ang 7-Star Sword Sect na hindi na manatiling napakatalino sa hinaharap? Ang mga salita ng mga disipulo ng iba pang 4 na dakilang sekta ay napuno ng paghanga kay Jiho. Nakabawi si Benji mula sa kanyang pagkabigla at hindi maiwasang manginig. Payag ba talaga si sect leader na talikuran ang kanyang posisyon at ipasa ang posisyon ng 7-Star Sword Sect leader kay Alvin? Huminga ng malalim si Benji, at hindi na siya nagdalawang isip pa dahil direktang nagpadala siya ng voice transmission kay Alvin. Alvin, sana mapatawad mo ako sa mga ginawa ko sa iyo kanina. Sa hinaharap, hindi na talaga ako lalaban sa iyo. Kung ikaw ang magiging pinuno ng 7-Star Sword Sect, tiyak na susuportahan kita ng buong puso at kaluluwa. Si Benji, ang personal na disipulo ng Fect the Peakmaster. Sa likas na talentong taglay ni Benji, tiyak na siya ang magiging susunod na Fect the Peakmaster kung walang mangyayaring hindi inaasahan. Ang voice transmission ni Benji ay bahagyang hindi inaasahan kay Alvin. Nang maisip niya kung paanong wala silang malalim na sama ng loob sa pagitan nila at dinadagdagan lang ni Benji ang apoy kanina, tumango siya kay Benji na may kalmadong ekspresyon. Nakahinga ng maluwag si Benji nang makita niya ito. Alam niyang nakatakas siya sa kapahamakan. Bahagyang naninigas ang katawan ni James na kababalik lang sa pergola. Ang mga salita ng kanyang guro, ang sect leader ng 7-Star Sword Sect, si Jiho, ay umuugong pa rin sa kanyang isipan. 4 na sect leaders, dahil alam ninyong lahat na ang 7-Star Sword Technique ay ang sect guarding sword skill ng aking 7-Star Sword Sect. At ipinapasa lamang sa susunod na sect leader. Kung gayon dapat malaman ninyong lahat na ang minor 7-Star Sword Technique ay hindi kumakatawan sa 7-Star Sword Technique. Tungkol sa posisyon ng sect leader ng 7-Star Sword Sect, mayroon na akong plano sa aking puso. Hanggat payag si Alvin, maaari kong isuko ang aking posisyon sa kanya ngayon, at payagan siyang maging bagong sect leader ng 7-Star Sword Sect. Handa akong tumayo sa likuran niya at suportahan siya. Ang ekspresyon ni James ay nakakatakot na madilim. Hindi. Hindi ako nagbitiw sa kapalarang ito. Si James ay nakaupo sa gilid ng pergola na nakayuko ang kanyang ulo, at ang kanyang mukha ay naging malupit, habang ang kanyang mga mata ay kumikislap na may ningning ng kalupitan at puot dahil sa inggit. Gusto mo bang igalang ko si Alvin bilang sect leader? Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa mapasailalim sa kanya. Walang katapusang umuungol si James sa kanyang puso. Para sa taong kinauukulan, si Alvin, ang kanyang kalooban ay bahagyang lumakas mula sa mga salitang sinabi ni Jiho. Bagamat wala siyang intensyon na maging pinuno ng 7-Star Sword Sect,
ang paninindigan na kinuha ni Jiho ay nagdulot pa rin ng mga bakas ng init na lumabas mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Ito ay isang uri ng paniniwala, isang paniniwala na kaya niyang ipagkatiwala ang lahat kay Alvin. Pagkatapos ng kaguluhang ito, nagpatuloy ang martial competition. Ang mga disipulo ng iba't ibang sekta ay nag-sparring sa isa't isa, isa-isa. Kasabay ng pag-iiba ng langit at unti-unting pagdating ng gabi, unti-unting nagtatapos ang martial competition. Sa kasalukuyan, sa gitna ng mga disipulo ng iba't ibang sekta na naroroon, bukod kay Melody ng Snow Moon Sect at Saber Young Master ng Demonic Lotus Blade Sect, si Logan, ng walang pagbubukod, halos lahat ay may nakipag-sparring sa isang tao. Tanging sina Melody at Logan lamang ang hindi nakatuntong sa pantay na lupa sa gitna ng martial competition courtyard, at walang humamon sa kanila. Ang dalawang taong ito ang dalawang may pinakamataas na cultivation sa martial competition sa pagkakataong ito. Pareho silang nabubuhay sa ika-6 na antas ng Nascent Soul Stage. Sa iba pang mga tao, ang pinakamalakas na cultivation ay nasa ika-5 antas lamang ng Nascent Soul Stage, at ito ay malayo sa pagiging tugma para sa kanila. Alvin. Isang ika-5 antas na Origin Core Stage na disipulo mula sa Mountain Split Sect na pinangalan ng Alvin at naglabas ng hamon. Sa ilang sandali, ang mga tunog ng buo ay patuloy na tumataas at bumaba, na naging sanhi ng bahagyang pamumula ng disipulo ng Mountain Split Sect, ngunit wala siyang pagpipilian kundi ang maghanda at gawin ito. Dahil lang, ito ang utos ng kanyang guro, ang sect leader ng Mountain Split Sect, na ipinadala sa kanya sa pamamagitan ng voice transmission. Ang paghamon sa isang ika-4 na antas ng Nascent Soul Stage martial artist na may cultivation sa ika-5 antas ng Nascent Soul Stage ay talagang bahagyang nambubuli sa kanyang kalaban. Sa kasalukuyan, sa mga taong naroroon, tanging ang mga tao mula sa 7-Star Sword Sect ang naglabas ng kaunting pag-asa mula sa kanilang mga mata. Noong siya ay nasa 7-Star Sword Sect, paulit-ulit na ipinakita ni Alvin ang kanyang kakayahan na talunin ang isang mas malakas na kalaban, at gumamit pa siya ng cultivation sa ika-9 na antas ng Origin Core Stage para pumatay ng isang unang antas ng Nascent Soul Stage na Inner Court Disciple. Marahil, maaaring talunin ni Alvin ang alagad ng Mountain Split Sect na ito. Hindi tumanggi si Alvin ng harmony ng disipulo ng Mountain Split Sect, at ang kanyang mga paa ay natapakan ang lupa bago kumislap sa pantay na lupa, pagkatapos ay tumayo siya sa paghaharap sa disipulo ng Mountain Split Sect. Alvin, mag-ingat ka. Hindi nagpatagal ang alagad ng Mountain Split Sect, itinaas niya ang kanyang kamay at may lumitaw na pamalo sa loob nito. Ang pamalo ay ginawa mula sa mga materyales na hindi alam ang kalidad, at ang mga umaagos na ilaw ay umiikot sa katawan ng pamalo. Kanina pa, nakita ni Alvin na lumaban ang disipulong ito ng Mountain Split Sect, kaya alam niyang ang pamalo sa kamay ng kanyang kalaban ay isang grade 7 na spirit weapon. Sa pag-asa sa grade 7 spirit weapon rod na ito, sunod-sunod niyang natalo ang maraming 5th level Nascent Soul Stage martial artist, at natalo lang sa kamay ng isang 5th level Nascent Soul Stage Demonic Lotus Blade Sect na disipulo at ang kanilang 7-Star Sword Sect na si James. Ang lakas ng alagad ng Mountain Split Sect na ito ay maaaring ituring na pinakamalakas sa 4 na disipulo ng Mountain Split Sect na lumahok sa martial competition ng 5 dakilang sekta sa pagkakataong ito. Sa tuwing umuusad ang grade 7 spirit rod sa kanyang kamay, tila nahuhulaan nito ang mga galaw ng kalaban, na nagiging dahilan upang ang iba ay hindi makadepensa laban dito. Whoosh! Biglang gumalaw ang alagad ng Mountain Split Sect, naapakan niya ang umaagos na liwanag na dulot ng kanyang origin energy habang kumikislap siya patungo kay Alvin. Sa himpapawid, 700 sinaunang mammoth silhouettes ay nag-condensed sa anyo bago humarurot palabas na may kahangahangang paraan na bumaril sa kalangitan na parang bahaghari. Whoosh! Ang origin energy ay sumirit sa grade 7 spirit rod sa kanyang kamay, at binasag niya ito kay Alvin ng may malalaking galaw, at parang nagdala ito ng napakalaking lakas na sapat na para durugan ang lahat. Sa kalangitan, isa pang 178 sinaunang mammoth silhouette ang lumitaw sa tabi ng orihinal na 700 sinaunang mammoth silhouette. Ang pamalo na ito na nabasag ay naglalaman ng lakas na maihahambing sa lakas ng 878 sinaunang mammoth. Kaagad, pati ang daloy ng hangin sa kalangitan ay naapektuhan, at naglabas ito ng mga hagong na tunog.
Ang tunog ng pagsabog ng hangin ay tumaas at bumaba ng ritmo, at nagpatuloy ng walang katapusan. Dalhin mo. Nang makita niyang napakabangis ng alagad ng Mountain Split Sect hanggang sa puntong diretso siyang natarante sa sandaling umatake siya, at binasag ang kanyang pamalo ng malakas na indayog, naramdaman ni Alvin ang mainit na dugo sa kanyang katawan na kumulo. Whoosh! Sa pagtaas ng kanyang kamay, isang makitid na espada ang lumitaw sa kanyang kamay. Si Alvin ay hindi nang ahas na maging walang pansin kapag nakaharap ang isang kalaban sa ikalimang antas ng Nascent Soul Stage. Direkta niyang binawi ang pinakamagandang Spirit Sword na hawak niya. Sa susunod na sandali ay kumilos si Alvin. Ipoipo. Kaagad, ang kanyang buong katawan ay tila nag-transform sa isang unos habang siya ay walang takot na kumilos upang salubungin ang hampas ng pamalo. Sa mga mata ng mga manunood, parang si Alvin ay gumagalaw upang ibigay ang kanyang buhay. Habang si Alvin ay tumakbo palabas, 600 sinaunang mammoth na silhouette ang namuo sa itaas niya. Ika-4 na antas ng Nascent Soul Stage. Na siyang kasalukuyang lakas din ni Alvin. Sa araw na iyon, sa tulong ng 3 Void Break Pills, gugugol lamang siya ng 2 buwang oras upang makapasok sa unang antas ng Nascent Soul Stage. Pagkatapos noon, umaasa sa kanyang likas na talento na umabot na sa limitasyon, at sa Nascent Nurturing Pills na may purity na higit sa 70%, gugugol pa siya ng 3 buwan upang matagumpay na makapasok sa ikatlong antas ng Nascent Soul Stage. Kasunod nito, gumugol siya ng 4 na buwan upang matagumpay na makapasok sa ikatlong antas ng Nascent Soul Stage. Sa mismong oras na ito, nahulog siya sa isang bottleneck sa paglilinang at sinimulan niyang ilipat ang kanyang atensyon sa high-grade Earth Rank Movement Technique, Whirlwind, na ikinakabit sa ika-4 na anyo ng 9 Dragons War Sovereign Technique, ang Windworm Form. Pagkatapos noon, nakuha niya ang Jade Origin Fruit na ipinagkaloob ng sect leader na si Jiho. Sa tulong ng Jade Origin Fruit, sa wakas ay nalagpasan niya ang bottleneck sa ikatlong antas ng Nascent Soul Stage at nakapasok sa ika-4 na antas ng Nascent Soul Stage sa isang pagkakataon. Sa kasalukuyan, kapag ang kanyang lakas ay ganap na sumabog, ito ay maihahambing sa lakas ng 611 sinaunang mammoth. Sa madaling salita, nagtitimpi pa siya noong lumaban siya ngayon. Pinigilan niya ang lakas ng 11 sinaunang mammoth. Hindi dahil sa minamaliit niya ang alagad ng Mountain Split Sect kaya niya ginawa ito, ngunit sa halip ay dahil sa pakiramdam niya ay hindi na kailangan. Swoosh! Kasabay ng origin energy na kumikislap sa makitid na espada sa kamay ni Alvin, kaagad, isa pang 228 sinaunang mammoth silhouette ang lumitaw mula sa manipis na hangin sa tabi ng umiiral na 600 sinaunang mammoth silhouette. Sa madaling salita, sa kasalukuyan, ang lakas na ipinakita ni Alvin habang umaasa sa makitid na espada ay maihahambing sa lakas ng 828 sinaunang mammoth. Grade 6 Spirit Sword. Sa halos eksaktong saglit na ginamit ni Alvin ang makitid na espada, lahat ng mga mag-aaral ng lahat ng mga taong naruroon ay hindi maiwasang maghigpit. Hindi nila akalain na si Alvin, isang pang-4 na antas lamang ng Nascent Soul Stage na martial artist, ay talagang magkakaroon ng Grade 6 Spirit Sword. Sa isang mabilis na pag-iisip, nagkaunawaan sila. Sa likas na talento ni Alvin, sapat na para sa 7-star Sword Sect na ipagkaloob sa kanya ang Grade 6 Spirit Sword. Ngayon, tanging si Jiho at ang 2 Peak Masters sa tabi niya ang nakakaalam na ang Grade 6 Spirit Sword sa kamay ni Alvin ay hindi ipinagkaloob ng 7-star Sword Sect. Sa ilalim ng mga titig ng lahat ng naruroon. Hindi ginamit ni Alvin ang kanyang sword drawing arts, sa halip ay hinawakan niya ng mahigpit ang Spirit Sword sa kanyang kamay, na tila nag-iisa siya ng baras, at mabangis niyang binasag ang kanyang espada patungo sa Grade 7 Spirit Rod ng Mountain Split Sect Disciple. Ang eksenang ito ay naging sanhi ng pagkataranta ng lahat ng naruroon. Si Alvin ay talagang hindi gumagamit ng sword skill. Gumagamit ba siya ng Grade 6 Spirit Sword sa kanyang kamay bilang isang pamalo at ibinabagsak ito sa kanyang kalaban? Kaagad, ang mga katulad na kaisipang tulad nito ang nanatili sa puso ng karamihan ng mga tao. Pakiramdam nila ay namamanhid ang kanilang mga anit habang pinagmamasdan ang eksenang nasa harapan nila. Nabaliw na ba si Alvin? Kahit na ang makitid na espada sa kanyang kamay ay isang Grade 6 Spirit Sword, ang kanyang sariling cultivation ay mas mababa kaysa sa Mountain Split Sect Disciple.
Ang pinakamalakas na lakas na naibigay niya kapag umaasa sa isang grade 6 na Spirit Sword ay maihahambing lamang sa lakas ng 828 sinaunang mammoth. Samantalang ang lakas na nabasag ng grade 7 Spirit Rod sa kamay ng alagad ng Mountain Split Sect na iyon ay maihahambing sa lakas ng 878 sinaunang mammoth. Ang pagkakaiba ay ang lakas ng 70 sinaunang mammoth. 380 Sa sandaling ito, bukod sa mga miyembro ng 7-Star Sword Sect, ang mga miyembro ng iba pang 4 na dakilang sekta, kasama ang kanilang mga sect leaders at elders, lahat ay nadama na ang labanang ito ay walang kaunting suspense. Ang pagkakaiba ng lakas ng 70 sinaunang mammoth ay sapat na upang magdusa si Alvin ng matinding pagkatalo. Isang pagkakaiba ng 70 sinaunang mammoth na halaga ng lakas. Sa kabilang banda, ang mga makikinang ng ngiti ay namumulaklak sa mga mukha ng mga miyembro ng 7-Star Sword Sect sa halip. Ayon sa kanilang kaalaman, 1 taon na ang nakalipas, nang patayin ni Alvin ang unang antas ng Nascent Soul Stage na disipulo sa loob ng korte, si Woody, sa arena ng buhay at kamatayan ng Duby Peak. Ang buong lakas na ginawa ni Woody ay mas malakas pa kaysa kay Alvin ng mahigit 70 sinaunang mammoth. Ngunit kahit noon pa man, si Woody ay pinatay pa rin ni Alvin. Wala namang suspense. Ang puso ni Sonny na nasa kanyang lalamunan ay lumuwag at ang mga sulok ng kanyang bibig ay napangiti. Noong araw na iyon, nanunood siya sa gilid ng patayin ni Alvin si Woody, at sa mga miyembro ng 7-Star Sword Sect na naroroon ngayon, walang mas malinaw sa mga kondisyon sa araw na iyon. Ang kakayahan ni Alvin na talunin ang isang mas malakas na kalaban ay may kakayahang lampasan ang isang puwang ng higit sa 70 sinaunang mammoth sa lakas. Hindi kaya matatakot siya sa pagkakaiba lamang ng 70 sinaunang mammoth na halaga ng lakas. Nang iwagayway niya ang grade 6 na Spirit Sword at marahas na binasag ito, naramdaman ni Alvin na may lugar para ilabas ang umaagos na mainit na dugo at layunin ng pakikipaglaban sa kanyang katawan, at nagluwa siya ng isang bibig ng mabahong hangin habang siya ay biglang sumigaw ng paputok. Kasiya siya. Om! Direktang ginamit ng grade 6 na Spirit Sword sa kamay ni Alvin ang katawan ng sword upang mabangis na basagin ang pamalo ng alagad ng Mountain Split Sect na ibinaba pababa. Swoosh! Ang grade 7 Spirit Rod ng Mountain Split Sect Disciple ay nabasag na parang may dalang lakas na 15,000 kilo. Ngunit, nang siya na orihinal na napuno ng kumpiyansa ay nakita si Alvin na sumigaw ng paputok at kumilos para harangin siya na parang nag-uulol, hindi niya alam kung bakit, ngunit isang bakas ng lamig ang talagang lumitaw sa kanyang puso nang walang dahilan. Gayunpaman, wala na siyang pagpipilian ngayon at maaari na lamang harapin ang pag-atake ni Alvin ng direkta. Walang problema, tiyak na hindi ito problema. Ang lakas ko ay 70 sinaunang mammoth na mas malakas kaysa sa kanya, at sapat na ito para madaling durugan siya. Ang disipulo ng Mountain Split Sect ay walang tigil na inaaliw ang sarili. Gayunpaman, nang makita niya ang titig ni Alvin na puno ng kumpiyansa, ang kanyang isip ay hindi maiwasang umindayog. Bakit si Alvin ay nagtataglay ng napakalakas na kumpiyansa? Hindi kaya may kumpiyansa siya na matalo ako sa isang atake. Ang disipulo ng Mountain Split Sect ay talagang ayaw maniwala dito. Hindi. Imposible, imposible. Tiyak na nabluff siya, tiyak. Sa kritikal na sandali, ang pag-iisip ng disipulo ng Mountain Split Sect ay bumaling at ipinagpatuloy niyang aliwin ang sarili. Habang nakatingin siya sa grade 7 Spirit Rod sa kanyang kamay na mabangis na dumudurog, malapit nang bumangga sa grade 6 na Spirit Sword na ibinato ni Alvin at binasag sa kanya. Ah! Malakas na sumigaw ang alagad ng Mountain Split Sect, na gustong gamitin ito upang madaig ang takot at pagkabalisa sa kanyang puso. Kasabay nito, ang lakas ng alagad ng Mountain Split Sect ay ganap na bumuhos sa grade 7 Spirit Rod sa kanyang kamay nang walang pag-aalinlangan. Swoosh! Ang hampas ng pamalo na tila nakatanggap ng tulong mula sa Diyos ay bumagsak pababa. Kasiya siya. Inilabas ni Alvin ang kanyang grade 6 na Spirit Sword, ang kanyang braso ay kumislap at parang isang nagngangalit na sawa na idinadahilan ang kanyang buntot habang hinahampas niya ang Spirit Sword patungo sa pababang pamalo. Kasabay nito, enerhiya ng lindol. Kaagad, ang origin energy sa Spirit Sword ni Alvin ay nagsimulang mag-vibrate ng marahas na may dalas na tumataas at tumataas.
Bago pa man bumangga ang Spirit Sword sa pamalo na mabangis na binasag ng alagad ng Mountain Split Sect, ang kanyang Quake Energy ay tumaas sa pinakamataas na limitasyon. Pinakamataas na enerhiya ng lindol. Ang saklaw ng epekto nito ay ang lakas ng 100 sinaunang mammoth. Sa madaling salita, sa isang ulo sa labanan, hanggat ang lakas ng kalaban na si Alvin ay hindi lalampas sa kanyang sarili ng lakas ng 100 sinaunang mammoth, kung gayon ang Quake Energy ay makakapagdulot ng epekto na parang tulong ng mga Diyos. Higit pa rito, ngayon, bagamat ang pamalo na hinampas ng alagad ng Mountain Split Sect pababa ay papalapit na ng may panganib, iyon ay ang lakas lamang ng 70 sinaunang mammoth na mas malakas kaysa kay Alvin. Nagkataon lang na nasa saklaw ng epekto ng Quake Energy. Swoosh! Ang hampas ng pamalo na binasag ng alagad ng Mountain Split Sect na dinala kasama ang lakas upang mapunit ang kalangitan habang ito ay mabangis na durog. Inilabas ni Alvin ang Grade 6 na Spirit Sword na may malalaking galaw, iniwan ang gilid ng espada habang tinatanggal niya ang katawan ng espada upang harangin ang baras na dumudurog. Ang lakas sa pamalo ay maihahambing sa lakas ng 878 sinaunang mammoth. Ang lakas sa espada ay maihahambing sa lakas ng 828 sinaunang mammoth. Ang pagkakaiba ng dalawa ay ang lakas ng 70 sinaunang mammoth. Sa sandaling ang espada at pamalo ay kumislap at malapit ng magbanggaan, ang oras ay tila huminto. Malapit ng matalo si Alvin. May pagkakaiba ang lakas ng 70 sinaunang mammoth sa pagitan nila, ang kinalabasan ay walang suspense. Kahit na si Alvin ay magderanas ng pagkatalo, ngunit ito ay isang maluwalhating pagkatalo. Mahirap isipin na siya ay isang 22 taong gulang na disipulo ng 7-Star Sword Sect. Ang pulutong ng mga miyembro mula sa 4 na malalaking sekta ay nakatitig sa eksenang nasa harapan nila, at ang kanilang mga iniisip ay umiikot. Siya ay nanalo. Si Jiho at ang 2 Pickmaster sa tabi niya ay nagpakita ng nasisiyahang ngiti sa kanilang mga mukha. Junior Brother Alvin, magandang trabaho. Si Sonny ay may hindi mapapantayang napakatalino ng ngiti sa kanyang mukha. Nagpakita rin ng ngiti sa mukha ni Benji. Si James lamang ang tumingin kay Alvin na may titig na puno ng kasamaan at kapahamakan, at ang kanyang mukha ay may masamang ekspresyon. Alvin. Alvin. Bakit laging sayo ang limelight? Bakit? Klang. Umalangaw-ngaw sa buong martial competition courtyard ang isang nakakatusok na tunog ng pamalo at espada na nagbanggaan. Bagamat lahat ng naruroon ay nakahanda sa pag-iisip, ang ilang mga disipulo ng iba't ibang mga sekta na nagtataglay ng medyo mababang mga kultibasyon ay hindi maiwasang mamatla at naramdaman nilang halos mahati ang kanilang eardrums mula sa nakakatusok na tunog. Whoosh! Sa sandaling nagbanggaan ang espada at pamalo, 2 hibla ng origin energy ang bumagsak, na nagdulot ng mga tunog ng hangin na sumasabog na patuloy na tumataas at bumaba, at ang umiikot na daloy ng hangin sa kalangitan ay nabuo ng sunod-sunod na bilog ng mga alon na kumalat. Agad, isang bugzo ng malakas na hangin ang kumalat mula kay Alvin at sa disipulo ng Mountain Split Sect, na lumipad sa paligid. Paghihip sa damit ng mga nanunood, dahilan para mag-flutter din sila. Ngunit walang sino man sa mga manunood ang nagmamalasakit dito, dahil ang kanilang mga tingin ay nakatutok sa 2 taong kakabang galang. Nais nilang malaman kung ano ang huling resulta. Hayaan mo. Biglang pumasok sa tenga ng lahat ng naruroon ang isang mahigpit at paputok na sigaw. Kasunod nito, napansin ng karamihan sa mga tao sa kanilang pagkamangha na kasabay ng paputok na sigaw ng 7-Star Sword Sect na si Alvin, ang alagad ng Mountain Split Sect na iyon ay sumunod sa mga yapot ng dating alagad ng Mountain Split Sect na natalo ni Alvin. Nahati ang palad niya at tumulo ang sariwang dugo, at diretso niyang itinapon ang sandata sa kamay niya. Klang! Ang Grade 7 Spirit Rod ay bumagsak sa lupa at nagbuga ng nakakatalim na tunog, na ikinagulat ng karamihan ng mga tao hanggang sa ang kanilang mga puso ay bumilis sa takot. Hindi nila alam ang nangyari. Sa kasalukuyan, malamang na ang taong kinauukulan, ang disipulo ng Mountain Split Sect ang eksaktong nakakaalam kung ano ang nangyari. Noong una ay inakala niya na ang kanyang sariling lakas ay mas malakas kaysa kay Alvin ng 70 sinaunang mammoth, kaya madali niyang madamina si Alvin at matalo si Alvin.
Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, sa sandaling ang spirit rod na nasa kanyang kamay ay bumangga sa spirit sword ni Alvin, naramdaman niyang ang origin energy sa kanyang spirit rod ay inalog sa dispersing ng isang uri ng vibrating energy na lumalabas mula sa espada sa kamay ni Alvin. Hindi pa iyon natapos, ang nakakatakot na enerhiyang nanginginig ay kasunod na kumalat sa kanyang kamay mula sa tungkod ng espiritu, pagkatapos ay kumalat sa kanyang buong katawan, kabilang ang mga buto at panloob na organo sa loob niya. Nang ang kanyang origin energy ay nanginginig at nahati ang palad na nakahawak sa baras, napagtanto niya na kung hindi siya bumitaw, malamang na siya ay matitinag hanggang sa mamatay. Higit pa rito, sa sandaling ito ay nagpakawala si Alvin ng isang paputok na sigaw, at ito ay naging dahilan upang hindi siya manggahas na mag-alinlangan at nagmamadaling itinapon ang grade 7 spirit rod. Ngayon, naiintindihan na niya ang damdamin ng isa pang alagad ng Mountain Split Sect na natalo ni Alvin kanina. Ang nanginginig na enerhiya na ipinakita ng Alvin na ito ay masyadong kakaiba, at imposibleng bantayan ito. Ang grade 6 na spirit sword sa kamay ni Alvin ay nanginginig habang binawi niya ang quake energy, pagkatapos ay hinampas niya ang katawan ng espada, bumababa sa disipulo ng Mountain Split Sect na nasa harapan niya. Ang disipulo ng Mountain Split Sect ay hindi man lang nagkaroon ng pagkakataon na i-circulate ang kanyang origin energy na nayanig sa dispersion ng siya ay sampilan sa paglipad ng espada ni Alvin, lumilipad na parang palaso na umaalis sa busog, at siya ay mabangis na bumulusok sa lupa ng may putok. Ito ay isang magandang laban. Ang disipulo ng Mountain Split Sect ay hindi nagbitiw ng anumang bastos na pananalita kay Alvin, kaya hindi nagpatuloy si Alvin sa pag-atake at huminto ito ng angkop. Napakalakas mo, lubos akong kumbinsido sa iyong lakas. Ang disipulo ng Mountain Split Sect ay nahihirapang tumayo, pagkatapos ay tumango kay Alvin na may ngiti bago kinuha ang kanyang spirit rod at bumalik sa pergola. Samantala, lahat ng naruroon ay nakabawi mula sa kanilang pagkagulat, ang kanilang mga tingin ay bumaba kay Alvin muli. Para silang nakakita ng multo. Talagang nanalo si Alvin sa pagkakaiba ng 70 sinaunang mammoth na halaga ng lakas. Bakit pakiramdam ko na nanaginip ako? Ang panig na may mahinang lakas ay talagang nagawang manalo sa isang ulo sa paghaharap. Parang naglalagay sila sa isang palabas. Ano man ang iniisip ng mga taong naruroon o kung paano nila ito pinagdudahan, nanalo si Alvin. At sa huli, nanalo siya sa isang bukas at above-board na paraan. Sa kasalukuyan, ang mga miyembro lamang ng 7-Star Sword Sect ay tila hindi nagulat kahit kaunti. Ano ba talaga ang nangyayari? Ang sect leader ng Mountain Split Sect ay nagpadala ng voice transmission para tanungin ang alagad ng Mountain Split Sect na natalo ni Alvin, o sa madaling salita, ang kanyang personal na disipulo. Ang lakas mo ay halatang mas malakas kaysa kay Alvin. Sa huli, bakit ka pa rin natalo? Bakit nahati ang palad mo? Bakit mo itinapon ang espiritong sandata sa iyong kamay? Napakaraming tanong sa puso ng sect leader ng Mountain Split Sect. Ang proseso ng pagkatalo ni Alvin sa personal niyang alagad na ito ay hindi naiiba sa proseso ng pagkatalo ni Alvin sa isa pang disipulo ng Mountain Split Sect mula noon. Kung talagang may pagkakaiba, kung gayon ang lakas ng unang disipulo ng Mountain Split Sect ay may lakas na katulad ni Alvin. Samantalang ang kanyang personal na disipulo sa halip ay natalo ni Alvin sa ilalim ng mga pangyayari na siya ay nagtataglay ng lakas na sapat upang duminahin si Alvin. Natalo siya ng walang anumang senyales o paunang kinakailangan. Biglaan lang ang lahat. Sa sandaling ito, malungkot ang mood ng sect leader ng Mountain Split Sect, hiniling niya sa kanyang personal na alagad na hamanin si Alvin dahil ang kanyang orihinal na intensyon ay turuan si Alvin ng leksyon. Pagkatapos ng lahat, nabali ni Alvin ang mga binti ng disipulo ng kanyang Mountain Split Sect. Bagamat ang maliit na pinsalang iyon ay nagawang pagalingin ng grade 7 gold injury pill, naging sanhi pa rin ito ng malaking pagkawala ng mukha sa Mountain Split Sect. Ngunit sino ang nakakaalam, ngayon, hindi pa nila naibalik ang mukha na nawala sa kanila, ngunit nawala na naman sila ng mukha. Ito ang naging dahilan upang siya ay nasa bingit ng sumabog dahil sa galit. 370. Guro, masyadong kakaiba si Alvin. Nang marinig ng disipulo ng Mountain Split Sect ang boses mula sa kanyang guro, nagkaroon siya ng mapait na ngiti sa kanyang mukha.
Sa sandaling nabangga ko siya ng ulo, isang kakaibang enerhiya ang biglang lumabas mula sa kanyang espada at niyanig ang origin energy ko para kumalat. Hindi pa doon natapos, nagawa pa nga ng enerhiyang iyon na hilahin ang katawan ko para mag-vibrate kasama nito. Noon, feeling ko kapag hindi ako bumitaw sa oras, baka manginig ang mga buto sa buong katawan ko hanggang sa magkalat. Nang matapos siyang magsalita, ang tono ng mga disipulo ng Mountain Split Sect ay naglalaman ng bahagyang takot. Ano? Ang ekspresyon ng sect leader ng Mountain Split Sect ay naging malungkot at nagkaroon siya ng ekspresyon ng hindi paniniwala. Baka gumamit siya ng inscription. Ito ay hindi isang inscription. Umiling ang alagad ng Mountain Split Sect. Kung ito ay isang inscription, hindi pa banggitin ay malalaman ko ito, kahit na si Master at ang iba pang mga sect leaders o elders ay tiyak na mauunawaan ito sa unang posibleng sandali. Ang kakaibang enerhiya niya ay hindi kapangyarihan ng isang inscription, tila ito ay lumabas mula sa kanyang origin energy, at ito ay mas katulad ng isang uri ng paraan ng paggamit ng origin energy. Talagang hindi ko akalain na ang disipolo ng 7-star sword sect na ito ay nagtataglay ng napakapangit na talento, ngunit mayroon din siyang nakakatakot na paraan ng paggamit ng origin energy. Ang mga mata ng sect leader ng Mountain Split Sect ay kumikislap na may maliwanag na liwanag habang sinabi niya sa mahinang boses. Siya ay isang tao na maaaring maging isang kaibigan, ngunit hindi isang kaaway. Ang disipulo ng Mountain Split Sect ay may ekspresyon ng takot. Sa kasalukuyan, hindi lamang ang Mountain Split Sect na pares ng guro at disipulo ang hindi maipaliwanag na nagulat, maging ang mga miyembro ng iba pang tatlong malalaking sekta ay lubos na nabigla, at nakabawi lamang sila sa kanilang pagkagulat pagkatapos ng mahabang panahon. Sect Leader Jiho, may lumabas talagang halimaw mula sa 7-star sword sect mo. Ang host, ang pinuno ng Demonic Lotus Blade Sect ay tumingin kay Jiho, at bumaantong hininga. Naiintindihan ko na ngayon kung bakit handa kang isuko ang iyong posisyon sa kanya. Ang napakalaking henyo ay hindi kailanman lumitaw sa buong kasaysayan ng Azure Forest Imperial Kingdom. Exactly. Sect Leader Jiho, naka-jackpot na talaga ang 7-star sword sect mo. Ang sect leader ng Snow Moon Sect ay tumanggo bilang malalim na pagsang-ayon. Sect Leader Jiho, minamaliit pa rin namin ang iyong 7-star sword sect sa nakaraan. Ngayong pag-isipan ko ito, paano lalabas ang mga pangyayari ng kakulangan ng bagong dugo sa mga mapagkukunang magagamit ng 7-star sword sect. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan ng sect leader ng Origin Convergent Sect. Bahagyang ngumiti si Jiho habang mahinhin niyang sinabi, mga leader ng sekta, lahat kayo ay napakabait. Gayunpaman, sa kaibuturan ng mga mata ni Jiho ay isang mahinang pakiramdam ng kasiyahang pinaghalo sa loob. Natatalo pa niya ang isang 5th level Nascent Soul Stage martial artist. Ang Snow Moon Sect na si Melody ay nakatitig kay Alvin na may ekspresyon ng hindi paniniwala. Kanina, nang magbanggaan sina Alvin at ang disipulo ng Mountain Split Sect, katulad ng karamihan sa mga tao, naisip niya na si Alvin ay walang alinlangan na matatalo rin. Gayunpaman, ang kinalabasan ay lumampas sa kanyang inaasahan. Gumamit si Alvin ng lakas na mas mahina kaysa sa alagad ng Mountain Split Sect para maka-counterattack at talunin ang disipulo ng Mountain Split Sect na nagtataglay ng mas malakas na lakas kaysa sa kanya. Anong paraan ba talaga ang ginamit niya? Ang kalmadong ekspresyon sa mukha ng Saber Young Master ng Demonic Lotus Blade Sect, si Logan, ay ganap na naglaho, at pinalitan ito ay bakas ng takot. Bago ngayon, mahirap para sa kanya na isipin na ang isang 22 taong gulang na binata ay talagang nakapagdulot ng takot sa kanyang puso. Siyempre, ang takot na bumangon sa kanyang puso ay hindi kumakatawan na siya ay natatakot kay Alvin. Sa ganang kanya, kahit nakakaiba ang mga kakayahan ni Alvin na ito, hindi pa ito sapat na banta sa kanya. Bukod dito, mayroon din siyang grade 6 na spirit weapon. Ang pamalo ng pamalo na binasag ng alagad ng Mountain Split Sect ay naglalaman ng lakas na maihahambing sa 878 sinaunang mammoth, samantalang kapag lubos na ginawa, ang aking lakas ay maihahambing sa lakas ng 1,100 sinaunang mammoth. Maliban na lang kung natatawid niya ang isang puwang ng halos 300 sinaunang mammoth, kung hindi, imposibleng siya ang maging katapat ko. Ang Saber Young Master, si Logan, ay nag-isip sa kanyang puso.
Whoosh! Sa loob ng pergola kung saan nakaupo ang mga disipulo ng Demonic Lotus Blade Sect, isang figure ang kumislap at tumayo sa pantay na lupa. James, oras na natin. Sa sandaling lumitaw ang Demonic Lotus Blade Sect na disipulong ito, tumingin siya kay James sa loob ng pergola kung saan nakaupo ang mga disipulo ng 7-Star Sword Sect na may seryosong tingin, na para bang tinitingnan niya ang kanyang panghabang buhay na kalaban. Lumabas ang figure ni James mula sa pergola at tumayo sa komprontasyon sa tapat ng disipulo ng Demonic Lotus Blade Sect. Tinitigan ni Alvin ang eksenang nasa harapan niya ng may kalmadong tingin. Mula sa mga sparring battle mula noon, bukod sa Saber Young Master, Logan, at Melody, si James at itong Demonic Lotus Blade Sect na disipulo ay dapat na maging mas malakas na dalawa sa lahat ng mga disipulo ng iba't ibang sekta na naruroon. Siyempre, hindi pa siya kasama doon. Biglang umatake si James at ang Demonic Lotus Blade Sect na disipulo sa parehong oras. Swoosh! 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 Sinalakay ni James, ang mga larawan ng espada na tumama sa buong kalangitan ay may kasamang mga bakas ng nakakatakot na hangarin sa pagpatay habang binalot nito ang alagad ng Demonic Lotus Blade Sect. Om! 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 Ang disipulo ng Demonic Lotus Blade Sect ay hindi natakot kahit kaunti, ang espiritong saber sa kanyang kamay ay kumikislap, at nagawang ganap na pigilan ang espada sa kamay ni James sa bawat pagkakataon. Walang katapusang nag-cross ang mga figure ng dalawa. Ang mga ilaw ng sable at mga larawan ng espada ay tinakpan at tumangay sa kalangitan, dahilan upang ang iba ay matarante sa panunood sa kanila. Hindi tulad ng dalawang beses na nakipag-away si Alvin at natukoy ang mananalo sa isang hakbang, ang labanan ni James at ang disipulo ng Demonic Lotus Blade Sect ay isang malapit na labanan. For a time, halos magkaparehas sila at nasa deadlock. Minor 7-Star Sword Technique. Sa huli, ginamit ni James ang kanyang pinakamalaking trump card na tiyak na ang 7-Star Sword Sect's Guarding Sword Skill, ang basic section ng 7-Star Sword Technique, ang Minor 7-Star Sword Technique. 7 sword lights na parang bulalakaw ang kumislap. Ang disipulo ng Demonic Lotus Blade Sect na iyon ay direktang natalo ni James. Ang 7-Star Sword Sect, 7-Star Sword Technique, ay talagang karapat-dapat sa kanyang reputasyon. Ang Minor 7-Star Sword Technique ay ang pangunahing seksyon lamang ng 7-Star Sword Technique, ngunit ang lakas nito ay nakakatakot na. Mahirap isipin kung ang tunay na 7-Star Sword Technique ay gagamitin, kung gaano ito katikot. Ang disipulo ng Demonic Lotus Blade Sect ay may matagal na takot sa kanyang puso, at nang matapos siyang magsalita, nakahinga siya ng maluwag at matalim na sumulyap kay James habang siya ay tumatawa. James, nakakahiya talaga, malamang wala kang tadhana sa totoong 7-Star Sword Technique. Ha. Habang papalapit na siya sa dulo ng gusto niyang sabihin, hindi niya napigil ang humagalpak ng tawa. Ang kanyang tingin ay hindi napansing bumaba kay Alvin pagkatapos ay matalim na sumulyap kay Alvin bago bumalik sa pergola kung saan nakaupo ang iba pang mga disipulo ng Demonic Lotus Blade Sect. Biglang nanginig ang figure ni James. Ang mga salita ng disipulo ng Demonic Lotus Blade Sect ay parang asin sa kanyang mga sugat, na naging dahilan upang ang puot sa kanyang puso ay tumaas sa limitasyon. Alvin. Bumalik si James sa pergola, at isang kadiliman ang lumitaw sa kanyang mga mata habang inililipat niya ang kanyang tingin kay Alvin. Matapos ibalik ni Alvin ang malamig at walang malasakit na tingin kay James, hindi na siya nag-abala pang bigyang pansin si James. Ang salungatan sa pagitan nina Alvin at James ay napansin ng sect leader ng Demonic Lotus Blade Sect, at tumawa siya ng malakas. Ang lakas talaga ni Marshall Nephew James. Kung wala si Alvin ngayon, tiyak na si Marshall Nephew James ang magiging pangatlo sa Marshall competition sa pagkakataong ito. Eksakto, sa kakayahan na ipinakita ni Alvin ng talunin ang personal na alagad ni Sect Leader Teng kanina, malamang na walang 5th level na Nascent Soul Stage na martial artist na katapat ni Alvin. Si Alvin ay nakakuha ng pangatlo sa martial competition sa pagkakataong ito ay pabor sa opinyon ng publiko. Ang sect leader ng Origin Convergent Sect ay tumango bilang pagsang-ayon, nagnanais na pukawin ang gulo. Siyempre,
Ang martial nephew na si James ay hindi kumbinsido sa lakas ni Alvin, pagkatapos ay maaari kang maglabas ng hamon kay Alvin at makipagkompetensya para sa ikatlong ranggo. Sumali rin ang sect leader ng Mountain Split Sect. Hindi na kailangan. Inferior ako sa kanya. Ang mababa at malalim na boses ni James ay nagpakita ng mga bakas ng ginaw. Nang makita niyang sinabi ni James ang kanyang paninindigan, bahagyang lumuwag ang nakakunot na noo ni Jiho. Talagang nag-aalala siya na harmony ni James si Alvin. Sa kasalukuyang lakas ni Alvin, ang personal na disipulong ito ay talagang hindi makakapareha ni Alvin. Kahit na pumunta si James at harmonin si Alvin, magdudulot lamang siya ng kahihiyan sa kanyang sarili, at magiging katatawanan din ng ibang mga sekta. Hindi kayang tiisin ng 7-star sword sect ang kahihiyang ito. Ang paninindigan ni James sa kritikal na sandali ay nagparamdam sa kanya ng labis na kasiyahan. Sa ganang kanya, hindi alintana kung si James o si Alvin ang nakakuha ng ikatlo sa martial competition, wala itong pagkakaiba. Pagkatapos ng lahat, pareho silang mga disipulo ng 7-star sword sect. Kahit sino pa ang makaagaw sa ikatlong pwesto, magdadala sila ng karangalan sa 7-star sword sect. Dahil inamin ng martial nephew na si James na mas mababa siya kay Alvin, kung gayon ang ikatlong pwesto ng martial competition sa pagkakataong ito ay si Alvin. Ang sect leader ng Demonic Lotus Blade Sect ay nagsalita sa isang napapanahong paraan. Bahagyang nanginig ang figure ni James at ang kanyang ekspresyon ay sobrang madilim. Sa kanyang puso, labis niyang kinasusuklaman si Alvin. Biglang, narinig ni James ang isang voice transmission at siya ay nanginig bago itinaas ang kanyang ulo upang tumingin sa malayo. Ang lugar na iyon ay ang lokasyon ng pinuno ng Origin Convergence Sect. Sumimangot si James at ang kanyang ekspresyon ay masama, nagpumiglas siya saglit bago tumango sa pinuno ng Origin Convergence Sect sa huli, at medyo nawala ang kalungkutan sa kanyang mukha. Alvin, balang araw, tatapakan kita sa ilalim ng aking mga paa. Tumingin si James kay Alvin at nakita ng kanyang mga mata ang mga bakas ng walang awa na ningning. Pangatlo. Nang marinig niya ang pinuno ng Demonic Lotus Blade Sect, tumaas ang kilay ni Alvin at sinabi niyang walang pakialam. Sect Leader Long, hindi ba medyo nagmamadali na itinalaga mo ako bilang pangatlo sa martial competition sa pagkakataong ito? Ang boses ni Alvin ay hindi malakas, ngunit malinaw pa rin itong pumasok sa mga tainga ng lahat ng naroroon. Parang kulog na tumatagos sa kanilang mga tainga. Ano ang ibig sabihin nito ni Alvin? Baka gusto pa niyang harmonin si Melody ng Snow Moon Sect at ang Saber Young Master ng Demonic Lotus Blade Sect na si Logan. Talaga bang iniisip ni Alvin dahil lang natalo niya ang isang 5th level Nascent Soul Stage Martial Artist sa pamamagitan ng pag-asa sa isang Grade 6 Spirit Sword, kaya niyang harmonin ang isang 6th level Nascent Soul Stage Martial Artist? Kung ganito talaga, sobrang yabang niya talaga. Bata at mayabang. Ang mga alagad ng iba't ibang sekta ay masiglang nag-usap. Nakataas ang mga kilay na hugis tigre ng leader ng Demonic Lotus Blade Sect nang marinig niya ang sinabi niya na tinanong ni Alvin, at walang pakialam na tumingin kay Alvin. Ano? Baka gusto mo pa ring labanan ang personal na disipulo ni Sect Leader Brown, Melody, at makipagkompetensya para sa pangalawa sa martial competition. Ang sect leader na si Brown ay ang sect leader ng Snow Moon Sect. Sa kasalukuyan, ang mga salita ng pinuno ng Demonic Lotus Blade Sect ay malinaw na kinuha ang kanyang kinakapatid na anak, ang Saber Young Master na si Logan, upang maging una sa martial competition. Marahil, sa kanyang puso, hindi niya naisip na si Alvin ay may lakas ng loob na harmonin si Logan. Hindi. Umiling si Alvin. Pangalawang pwesto sa martial competition. Hindi siya interesado. Sa kanyang opinyon, walang pagkakaiba sa pagitan ng pangalawa at pangatlo. 371. Hindi. Ang tugon ni Alvin ay naging dahilan upang ang pinuno ng Demonic Lotus Blade Sect ay hindi napigilan ang sarili na matigilan, at siya ay sumimangot. Anong ibig mong sabihin? Ang target ko ay ang unang pwesto sa martial competition. Dahan daw ang nagsalita si Alvin, na parang hindi siya titigil hanggat hindi niya ginulat ang lahat. Whoosh! Katatapos lang magsalita ni Alvin nang tumahimik ang buong eksena.
Sa susunod na sandali, parang isang bato na nagdulot ng 1,000 alon. Galit si Alvin, talagang galit siya. Ang isang katulad niya ay gustong makipagkompetensya sa una. Talaga bang kinukuha niya ang Saber Young Master bilang isang patay na tao? Masyado siyang mayabang. Sa buong buhay ko, first time ko palang makakita ng ganyang yabang na tao. Bukod dito, ito ay hindi lamang isang ordinaryong antas ng pagmamataas, siya ay walang hangganang mayabang. Sa ilang sandali, ang buong martial competition courtyard ay ganap na nagkakagulo dahil sa mga salita ni Alvin. Sa kasalukuyan, hindi lang ang mga disipulo ng 4 na sekta, maging ang mga elder ay hindi maiwasang umiling dahil naramdaman nilang napakabata pa ni Alvin at madaling mayabang, at hindi niya alam ang sarili niyang limitasyon. Bagaman sa kanilang opinyon, ang kakayahan ni Alvin na talunin ang isang mas malakas na kalaban ay maaaring ituring na kakaiba. Ngunit dahil nagawang talunin ni Alvin ang isang 5th level na nascent soul stage na martial artist ay naging sanhi na sila ng walang katulad na pagkagulat. Ngayon, gusto pa rin talaga ni Alvin na hamanin ang isang ika-6 na antas ng nascent soul stage martial artist. Mayabang. Masyadong mayabang. Masyadong mayabang si Alvin. Alvin, huwag kumilos ng padalos-dalos. Alvin, ang 3 pwesto sa martial competition ay hindi na masama, pagkalipas ng 3 taon, sa susunod na martial competition, tiyak na makukuha mo ang kaluwalhatian ng pagiging una. Alvin, maghintay ng isa pang 3 taon at ang pagkuha ng una sa martial competition ay magiging napakadali para sa iyo, nang walang anumang suspense. 3 voice transmission ang pumasok sa mga tainga ni Alvin sa halos parehong saglit. Naunawaan ni Alvin na ang 3 voice transmission na ito ay eksaktong ipinadala sa kanyang mga tainga ni Jiho at ng iba pang 2 Peak Masters. Malinaw, hindi inakala ng 3 grupo ni Jiho na nakuha niya ang unang pwesto sa martial competition ngayon. Sect Leader, Peak Master Frank, at Peak Master Kenshin. Huwag mag-alala, may tiwala ako. Ang pagpapadala ng boses ni Alvin ay pumasok sa tainga ng 3 grupo ni Jiho, na naging sanhi ng pagkatulala nila sa mismong lugar. Sa sandaling ito, malinaw na nararamdaman nila ang malakas na kumpiyansa na nilalaman ng mga salita ni Alvin. Ngunit saan nakuha ni Alvin ang kumpiyansa na iyon? Nagkatinginan silang 3. Sa huli, nagkasundo sila, pipiliin nilang maniwala kay Alvin. Ang biglang pagbangon ni Alvin sa 7-star sword sect ay isang alamat, isang himala. Hindi nila malay na umaasa na si Alvin ay makakagawa ng isa pang himala sa pagkakataong ito. Ang taong katulad nila ay si Sonny. Si Junior Brother Alvin ay hindi ang uri ng taong nagyayabang. Dahil sinabi niyang gusto niyang makipagkompetensya para sa unang pwesto, pagkatapos ay ipinapalagay ko na siya ay may tiwala. Sabi ni Sonny sa sarili. Ang dagdag na premyo para sa una sa martial competition ay ang Profound Nascent Peel. Kung ito ay talagang nakuha ni Junior Brother Alvin, malamang na magagalit ang Demonic Lotus Blade Sect's leader to the point na dumura siya ng dugo, diba? Nang mag-isip siya hanggang dito, hindi napigilan ni Sonny na mapangiti. Gusto ni Alvin na lumaban para sa una sa martial competition. Malamig na sinulyapan ni James si Alvin at isang maliit na panunuya ang lumitaw sa mga sulok ng kanyang bibig. Hayaan mo akong mawala ng mukha. Haha. Ang pinuno ng Demonic Lotus Blade Sect ay nabigla sa mga salita ni Alvin sa simula, at ngayong nakabawi na siya mula sa kanyang pagkabigla, hindi niya napigilan ang pagtawa. Alvin, mukhang lubos kang kumpiyansa sa iyong lakas. Gayunpaman, ang kumpiyansa ay isang magandang bagay, ngunit kung sobra kang kumpiyansa, kung gayon ito ay pagmamataas. Huwag kang mag-alala, Sect Leader Logan, bagamat ako, si Alvin, ay walang iba, nagagawa ko pa ring pag-iba-ibahin ang pagitan ng kumpiyansa at pagmamataas. Bahagyang ngumiti si Alvin na may walang pakialam na ekspresyon. Hindi man lang niya pinansin ang pagtatanong ng mga miyembro ng iba't ibang sekta. Alam niyang kahit magsalita siya ngayon, wala itong silbi. Ang mga katotohanan lamang ang makakapagpatahimik sa mga taong ito at makapagpapatigil sa pagtatanong sa kanya. Natatakot lang ako na ang mga kasangkot ay hindi makita ng malinaw bilang isang tagalabas.
Ang leader ng Demonic Lotus Blade Sect ay tumingin ng malalim kay Alvin, pagkatapos ay nagtanong. Sino ang balak mong hamanin? Bumaba muna ang tingin ni Alvin kay Melody ng Snow Moon Sect, pagkatapos ay tumingin sa Saber Young Master ng Demonic Lotus Blade Sect na si Logan, at sinabi niyang walang pakialam. Haamon ko ang sino mang nasa gitna nila ay pinakamalakas. Wala akong interes na hamanin ang ibang tao. Pagkatapos niyang magsalita, ipinikit ni Alvin ang kanyang mga mata at pinagpahinga ang kanyang isip. Napakalinaw ng kanyang intensyon. Hilingin sina Melody at Logan na lumaban muna, at kung sino ang manalo ay kung sino ang hahamunin niya. Ang taong natalo ay walang mga kwalifikasyon para magbigay siya ng hamon. Mayabang. Katatapos lang magsalita ni Alvin nang may hindi napigil ang mapag-alitan. Sect Leader Jiho, mukhang ang disipulong ito ng iyong 7-star sword sect ay lubos na nagtitiwala sa kanyang lakas. Ang pinuno ng Demonic Lotus Blade Sect ay tumingin kay Jiho at nagsalita sa tono na naglalaman ng bahagyang pangungutya. Nagtataka ako, Sect Leader Jiho, ano sa palagay mo ang mga aksyon ng disipulong ito ng iyong 7-star sword sect? Sa tingin mo ba ay may lakas talaga siya, o sinasadya niyang iligaw ang lahat? Walang pakialam na sinabi ni Jiho, naniniwala ako sa kanya. Naniniwala ako sa kanya. Isang maikling pangungusap na sapat upang ipakita ang walang kondisyong pagtitiwala ni Jiho kay Alvin. Nanlamig ang mukha ng pinuno ng Demonic Lotus Blade Sect nang marinig niya ito. Hindi niya inasahan na si Jiho ay talagang magtitiwala sa isang maliit na bata. Alvin, aminado akong napakalakas ng iyong likas na talento. Ngunit huwag mong isipin na talunin ako sa pamamagitan ng cultivation sa ika-4 na antas ng Nascent Soul Stage. Walang pakialam na sabi ni Melody ng Snow Moon Sect, at kasabay nito, gumalaw siya na parang nagiging bog zone ng hangin at kumislap palabas ng pergola upang tumayo sa malawak na pantay na lupa. Saber Young Master. Bumaba ang tingin ni Melody kay Logan. Maglalaban muna tayong dalawa, at ang mananalo ay makapagtuturo ng tama kay Alvin, na may labis na opinyon sa kanyang kakayahan. Paano na? Sa sandaling ito, naging seryoso ang ekspresyon ni Melody. Maaari niyang maliitin si Alvin, dahil kahit na malakas ang likas na talento ni Alvin, hindi pa rin siya ganap na nag-mature, kaya hindi siya natakot. Gayunpaman, ang Saber Young Master, si Logan, ay isang mabigat na kaaway niya. Walang sino man ang may karapatang sabihin sa akin kung ano ang gagawin. Ang Saber Young Master ay nagsalita ng walang pakialam at walang katulad na pagmamalabas. Nang maging malungkot ang ekspresyon ni Melody, ang figure ni Saber Young Master ay nag-flash out upang makaharap si Melody. Ang mga kamay ni Saber Young Master ay nakakross sa harap niya sa lahat ng oras habang niyayakap niya ang Shield Spirit Saber. Sumulyap si Saber Young Master kay Melody na may kalmadong ekspresyon, pagkatapos ay sinabing walang pakialam, hindi ka katugma sa akin. Tiyak na matatalo kita sa loob ng 3 hininga. Kung hindi, aaminin ko ang pagkatalo. 3 hininga ng oras. Sa sandaling matapos magsalita si Saber Young Master, ito ay parang isang bato na nagdulot ng 1,000 alon, matagumpay itong nakaakit ng mga tingin ng lahat maliban kay Alvin. Tanging si Alvin lamang ang nakaupo pa rin sa loob ng pergola na nakapikit habang ipinapahinga niya ang kanyang isipan, na para bang wala siyang kahit kaunting interes sa labanan na magsisimula na. Ikaw. Malungkot ang mukha ni Melody nang marinig niya si Saber Young Master, pagkatapos ay napasigaw siya ng mahina. Saber Young Master, tayong dalawa ay nasa ika-6 na antas ng Nascent Soul Stage, hindi ka ba natatakot na bumalik ang mga mayayabang na salita upang kagatin ka? Sa oras na iyon, kung hindi mo ito magagawa, pagkatapos ay talagang magiging katatawanan ka. Ito ay isang bagay na hindi mo kailangang alalahanin. Dahil nang ahas akong sabihin ito, kung gayon mayroon akong kumpiyansa. Ang tono ni Saber Young Master ay patag, at mula sa simula hanggang sa huli, hindi niya kailanman sineseryoso si Melody. Hindi na kailangang sabihin, ang kasalukuyang Saber Young Master ay sobrang mayabang. Gayunpaman, sa mata ng pulutong ng mga tao sa Martial Competition Courtyard, ang kaiabangan ni Saber Young Master ay iba sa kaiabangan ni Alvin.
Ang pagmamataas ni Saber Young Master ay isang pagmamataas ng kumpiyansa, at naging sanhi ito ng iba na lubos na kumbinsido. Ang pagmamataas ni Alvin ay pagmamataas mula sa murang edad, at hindi karapat-dapat na banggitin. Ikaw at si Alvin ay magkaparehong mayabang. Si Melody ay nagpakawala ng isang malambing na sigaw, at siya ay lumipad palabas na parang napalitan ng kidlat na kumikislap patungo kay Saber Young Master. Sa kalangitan, ang enerhiya ng langit at lupa ay gamulong at namuo sa 800 sinaunang mammoth silhouettes na lumabas sa hila. Om! Kasabay ng pagtakbo niya palabas, isang hugis gasuklay na makitid na saber ang lumitaw mula sa manipis na hangin sa kamay ni Melody, at ang origin energy ay bumagsak at tumalon dito. Kaagad, isa pang 300 sinaunang mammoth silhouette ang lumitaw sa tabi ng nakaraang 800 sinaunang mammoth silhouette sa kalangitan. Grade 6 Spirit Saber. Nagulat ang maraming tao. Si Melody, ang numero 1 disipulo sa nakababatang henerasyon ng Snow Moon Sect, ay nagtataglay ng pagkakasala na maihahambing sa lakas ng 1,100 sinaunang mammoth kapag umaasa sa isang grade 6 na Spirit Saber. Swoosh! 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 Sa kanyang pagtakbo palabas, ang hugis gasuklay na makitid na saber sa mga kamay ni Melody ay kumislap, na nagiging mga imaheng sable na tumatakip sa kalangitan habang ito ay bumubuo ng isang saber net na kumikislap ng nakakatakot na malamig na mga ilaw at lumiit patungo sa Saber Young Master, sumusunod sa kanya na parang anino. Sa sandaling ito, ang saber net na ito ay tila naging isang langit na sumasaklaw sa lambat na gustong bitag ang Saber Young Master sa loob nito. 1000 Image Saber Technique. Nakilala ng maraming tao ang martial skill na ginawa ni Melody at napasigaw sila sa gulat. Ang 1000 Image Saber Technique ay isang mataas na grado ng profound rank martial skill na may mahusay na reputasyon sa Snow Moon Sect. Idiniin nito ang pagsasama-sama ng origin energy sa Spirit Saber upang mag-transform sa mga imaheng sable na tumatakip sa kalangitan at bumuo ng saber net na parang langit na sumasaklaw sa lambat, na naging dahilan upang ang kalaban ay walang matakasan at direktang malipol. Kaliit lang ang kakayahan mo. Sa sandaling tumakbo palabas si Melody at isagawa ang 1000 Image Saber Technique, ang boses ni Logan ay umalangaw-ngaw, at sa loob ng kalmado ng kanyang boses ay bahagyang hinamak. Na parang hindi niya sineseryoso ang kasanayang ginawa ni Melody. Mayroon ka lamang na maliit na kakayahan. Ang maliit na kakayahan na ito ay sapat na upang patayin ka. Galit na galit si Melody dahil sa kahihiyan at sumigaw siya ng paputok. Siya ay umatake sa kanyang galit, ipinadala ang langit na sumasaklaw sa lambat na ang mga imahe ng sable ay binago upang walisin patungo sa Saber Young Master. Ganun ba? Muling lumitaw ang mahinahong boses ni Saber Young Master, at kasabay nito, nakatayo siya sa lugar, hindi gumagalaw na parang bundok. Klang! Ang nakashit na saber na niyakap ni Saber Young Master sa kanyang harapan ay agad na natanggal, at ang origin energy ay nagngangalit at umakyat sa ibabaw nito. Om! Isang sable light ang kumislap na naglabas ng isang string ng mahaba at makitid na after images habang ito ay gumagalaw upang harangin ang saber net ni Melody na papalapit ng may panganib. Kaagad, 1,100 sinaunang mammoth silhouette ang lumitaw sa manipis na hangin sa itaas ng Saber Young Master. Ang Spirit Saber na nasa kamay ni Saber Young Master ay grade 6 na Spirit Saber din. Hindi napigilan ng maraming manunood na mapasigaw sa gulat. Kasunod nito, napansin ng lahat na naruroon na ng ang grade 6 na Spirit Saber sa mga kamay ni Saber Young Master ay hamarang sa saber net na pinatay ni Melody, isang bahagyang kakaibang aura ang biglang lumitaw sa saber. Sa sandaling ito, swoosh! Ang enerhiya ng langit at lupa ay umuuga muli, at sa gilid ng 1,100 sinaunang mammoth silhouette sa itaas ng Saber Young Master. 372. Kasunod nito, sa gilid ng 1,100 sinaunang mammoth silhouette sa itaas ng Saber Young Master, isa pang 80 sinaunang mammoth silhouette ang aktwal na lumitaw. Ang 80 sinaunang mammoth silhouette na ito ay minsan nasa 50, minsan nasa 60, at minsan higit sa 70 plus. Ito ay tila lubhang hindi matatag.
Sa kalangitan, ang enerhiya ng langit at lupa ay umuuga, at ang 10-10 sinaunang mammoth na silhouette na pinalapot ay patuloy na nagbabago-bago sa mga numero, at lubhang hindi matatag. Saber Force Seed. Agad, ang ilan sa mga matatanda ng iba't ibang sekta ay hindi napigil ang mapasigaw sa pagkagulat. Nang ang karamihan sa mga tao sa martial competition courtyard ay namangha. Saber Force Seed. Si Alvin, na laging nakapikit at nagpapahinga sa kanyang isipan, ay biglang nagmulat ng kanyang mga mata. Sa isang sulyap lang, napansin ni Alvin na ang grade 6 na Spirit Saber sa kamay ni Logan ay kumislap, isang strand ng kakaibang aura ang bumungad dito, at tumangay patungo sa sabernet na pinatay ni Melody. Ang grade 6 na Spirit Saber sa mga kamay ni Logan ay tila may mga mata habang direktang kumikislap patungo sa gilid ng sabernet. Para bang naunawaan nito ang lokasyon ng totoong saber strike ni Melody. Clang! Sa sumunod na sandali, ang tunog ng mga sandatang bakal na nagbabanggaan ay hindi maihahambing sa tainga habang tumutunog ito. Nagbanggaan ang dalawang malawak na origin energies na naging dahilan upang umikot ang daloy ng hangin at kumalat ang walang hugis na mga alon na para bang nagbunga ng unos na hamampas sa paligid sa loob ng martial competition courtyard. Bang! Ang lakas na nasa loob ng saber sa kamay ni Saber Young Master ay ganap na dumurog sa lakas na nasa Spirit Saber ni Melody, na nagwasak kay Melody, at ang Spirit Saber sa kanyang kamay ay direktang winalis na lumilipad. Clang! Ang tunog ng grade 6 na Spirit Sword na nahuhulog sa lupa ay malinaw na narinig. Isa talaga itong Saber Force Seed. Si Alvin ay may nagulat na ekspresyon habang pinagmamasdan niya ang lubhang hindi matatag na 10 ng mga sinaunang mammoth na silhouette. Ang lakas na ibinigay sa kanya ng Saber Force Seed ni Saber Young Master ay patuloy na nagbabago sa pagitan ng lakas ng 50 hanggang 80 sinaunang mammoth. Naunawaan ni Alvin na isa talaga itong binhi ng force. Kung wala siyang high-grade na Earthrank Movement Technique, Whirlwind, na naka-attach sa ika-4 na anyo ng 9 Dragons War Sovereign Technique, ang Windworm Form, imposible para sa Wind Force Seed na si Alvin ay naintindihan na maging totoong Wind Force. Ayon sa bakal na batas sa Cloud Continent, karaniwang nagsasalita, tanging isang Void Priang stage na martial artist na nagtagumpay sa 6-9 Heavenly Tribulation ang nakakaintindi ng force. Ang 9 Dragons War Sovereign Technique ay nilikha ng Rebirth Martial Emperor pagkatapos maranasan ang dalawang buhay, at nilabag nito ang bakal na batas na ito. Pinayagan nito si Alvin na umasa sa Whirlwind para maunawaan ang Wind Force sa Nascent Soul Stage. Siyempre, tanging si Alvin na nagal-inang ng 9 Dragons War Sovereign Technique ang makakagawa nito. Kung ibibigay lang niya ang high-grade Earthrank Movement Technique, Whirlwind, sa iba pang Nascent Soul Stage martial artist sa cultivation, magiging imposible para sa kanila na maunawaan ang Wind Force. Dahil lang sa hindi nilinang ng ibang Nascent Soul Stage martial artist ang 9 Dragons War Sovereign Technique, kaya hindi nila nagamit ang tunay na kalaliman ng Whirlwind. Sa iba pang Nascent Soul Stage na martial artist, ang Whirlwind ay walang pinagkaiba sa anumang iba pang Earthrank martial skill. Maaari lamang silang maghintay hanggang sa makapasok sila sa Void Priang stage bago makultivate ang Whirlwind, at gamitin ito para maunawaan ang force. Tulad ng Saber Young Master na ito, bagamat maaari pa ring lumaki ang kanyang Saber Force C, ang limitasyon nito ay maihahambing sa lakas ng 100 sinaunang mammoth. Sa oras na iyon, hindi na ito maaaring tumaas pa, at kapag siya ay tunay na nakalusot sa Void Priang stage, magagawa niyang baguhin ang Saber Force Seed sa totoong Saber Force. Naunawaan ito ni Alvin. Iba sa kanya ang ibang martial artist, kung tutuusin. Nilinang niya ang Supreme Cultivation Technique, ang 9 Dragons War Sovereign Technique, na maaaring tawaging heaven-defying, samantalang ang ibang martial artist ay walang mga mapagkukunang tulad niya. Kaya imposible para sa ibang mga martial artist na maunawaan ang totoong force sa Nascent Soul Stage. Gayunpaman, ang Saber Young Master na ito ay nakakaunawa at nakabuo ng Saber Force Seed sa ika-6 na antas ng Nascent Soul Stage, at ang kanyang kakayahan sa pag-unawa ay talagang nakakagulat. Nang maisip niya ito, lihim na nagulat si Alvin.
Nang bumalik si Alvin sa kanyang katinoan, mabilis at walang pag-aalinlangan na winalis ni Saber Young Master ang kanyang binti, sinipas si Melody, na nawala ang kanyang Spirit Saber, lumipad, at wala siyang kahit katiting na intensyon na maging malambing sa isang babae. Marahil, sa kanyang mga mata ng taong nahilig sa martial daw, walang malaking pagkakaiba sa pagitan ng lalaki at babae. Bang! Mabangis na bumangga si Melody sa haligi ng isang pergola, pagkatapos ay nanginginig ang kanyang katawan habang sunod-sunod siyang nagluwa ng ilang subo ng dugo. Ang kanyang mukha ay namumutla habang nakatingin kay Saber Young Master na may mga mata na naglalabas ng pagkagulat. Saber Force Seed. Ang Saber Young Master na ito ay talagang naintindihan ang isang Saber Force Seed. Ang isang tao na nakakaunawa ng isang binhi ng Force sa Nascent Soul Stage ay walang alinlangan na isang taong may natatanging kakayahan sa pag-unawa sa martial daw. Kapag ang ganoong pag-iral ay pumasok sa Void Prying Stage, ang tao ay magagawang maunawaan ang totoong Force sa maikling panahon. Natalo ako. Nakaramdam si Melody ng pagkawala. Sect Leader Long, ang iyong foster son is really outstanding. He was actually able to comprehend and form a Saber Force Seed at the 6th level of the Nascent Soul Stage. Ang kanyang mga nagawa sa hinaharap ay walang limitasyon. Naantig ang pinuno ng Origin Convergent Sect, at tumingin siya sa pinuno ng Demonic Lotus Blade Sect na may ekspresyon ng inggit. Nakakagulat ang kakayahan ni Saber Young Master sa pag-unawa. Naintindihan niya at nakabuo ng Saber Force Seed sa ika-6 na antas ng Nascent Soul Stage, kaya tiyak na mapapalago niya ang Saber Force Seed hanggang sa limitasyon bago siya tumungo sa Void Prying Stage. Sa hinaharap, kapag si Saber Young Master ay nakatungo sa Void Prying Stage, tiyak na magiging isang elementarya na stage ang Saber Young Master. Ang tagal. Ang pinuno ng Mountain Split Sect ay may isang titig na may halong inggit sa loob habang siya ay bumantong hininga na may damdamin tungkol sa swerte ng pinuno ng Demonic Lotus Blade Sect. Bakit hindi niya nagawang kunin ang ganoong ampon? Ang Saber Young Master na ito ay talagang naintindihan ang isang Saber Force Seed. Ang pinuno ng 7-star sword sect na si Jiho, sa orihinal ay medyo tiwala pa kay Alvin, ngunit ngayon nang nasaksihan niya ang kakayahan ni Saber Young Master, ang kanyang puso ay kusang tumaas sa kanyang lalamunan. Melody, naintindihan na ni Saber Young Master ang isang Saber Force Seed, hindi nawawala ng mukha ang pagkatalo sa kanyang mga kamay. Tinitigan ng pinuno ng Snow Moon Sect si Melody na nakakaramdam ng kawalan, at nagsalita ito sa malamig na boses habang ginagabayan. Oo, Master. Huminga ng malalim si Melody at tumango, ang pakiramdam ng pagkawala sa kanyang mukha ay unti-unting nawawala. Sa sandaling ito, ang Saber Young Master, si Logan, ay malamig na sumulyap kay Melody, pagkatapos ay sinabing walang pakialam, Melody, sa aking paningin, ang banta mo sa akin ay mas mababa kaysa sa banta ni Alvin sa akin. Ang gusto kong sabihin sa iyo ay, huwag mong maliitin ang sinuman. Walang nag-aakala na biglang sasabihin ito ni Saber Young Master. Nagsalita siya sa paraang pinupuri si Alvin at minamaliit si Melody. Lumubog ang mukha ni Melody. Saber Young Master, taos puso akong kumbinsido sa aking pagkawala sa pamamagitan ng iyong mga kamay. Ngunit sinasabi mo ngayon na ang isang ika-4 na antas ng Nascent Soul Stage martial artist ay mas malakas kaysa sa akin, hindi ako maniniwala dito kahit na ano. Ang mga salita ni Melody ay nakakuha ng pagkilala ng karamihan sa mga tao. Kahit nakakaiba ang kakayahan ni Alvin, at nagawa pa niyang talunin ang isang kalaban na may malakas na cultivation gamit ang weaker cultivation. Gayunpaman, si Alvin ay isa lamang ika-4 na antas ng Nascent Soul Stage na martial artist, at ang pagkatalo sa isang 5th level na Nascent Soul Stage na martial artist ay nakakagulat na. Kung may nagsabi na si Alvin ay nagawang tumawid sa 2 antas at talunin ang isang ika-6 na antas ng Nascent Soul Stage na martial artist, hindi sila maniniwala dito kahit na ano paman. Talagang napakataas ng tingin ni Logan kay Alvin. Tumaas ang kilay na hugis tigre ng leader ng Demonic Lotus Blade Sect at bahagyang nagulat siya. Ayon sa pagkakaintindi niya sa kanyang ampon, kung hindi isang tao ang sineseryoso ng kanyang ampon, ang tao ay talagang hindi titingalain ng kanyang ampon. Alvin.
Hindi halatang bumaba ang tingin ng leader ng Demonic Lotus Blade Sect kay Alvin. Sa ilang sandali, napansin niya na mula sa simula hanggang sa huli, ang Alvin na ito ay walang malasakit na ekspresyon, na para bang mananatili siyang hindi matitinag kahit na gumuho ang mount. Tay sa kanyang harapan. Kahit na ang kanyang kinakapatid na anak, si Logan, isa sa 5 dakilang Young Masters na pinakanamumukod-tangi sa mga nakababatang henerasyon ng Azure Forest Imperial Kingdom ay pinuri si Alvin. Ang Alvin na ito ay tila walang pakialam dito. Hindi kaya na pagkamalan ko siya. Naisip ng pinuno ng Demonic Lotus Blade Sect sa kanyang puso. Nakakuha siya ng conclusion mula sa kasalukuyang ekspresyon ni Alvin. 1, nambobola si Alvin. 2, talagang hinamak ni Alvin ang papuri ng kanyang kinakapatid na anak. Umaasa siya na ito na ang dating. Kung hindi, ang Alvin na ito ay talagang sobrang nakakatakot, hanggang sa puntong ito ay nagdulot ng takot sa kanyang puso. Hindi ka naniniwala. Malamig na ungol ni Saber Young Master, pagkatapos ay winalis si Melody ng walang pakialam na tingin. Pagkatapos ay panasan mo ang iyong mga mata at tumingin ng malinaw. Sa di nagtagal, ang tingin ni Saber Young Master ay umalis kay Melody at bahagya na lumabas para bumaba kay Alvin. Alvin, ang nanalo sa pagitan namin ni Melody ay napagdesisyonan na. Ngayon, ako ba, Logan, ay may mga kwalifikasyon para hamanin mo ako. Hindi sumagot si Alvin, sa halip ay nag-flash out ang kanyang figure sa pantay na lupa sa gitna ng martial competition courtyard para makaharap si Saber Young Master. Gumamit siya ng mga aksyon para tumugon kay Saber Young Master. Kaagad, ang mga tingin ng lahat ng naruroon ay sabay-sabay na bumaba kay Alvin. Mukhang napakataas ng tingin ni Saber Young Masters kay Alvin. Baka may naramdaman si Saber Young Master. Tiyak na napakataas ng pagtingin ni Saber Young Master kay Alvin dahil sa likas na talento ni Alvin sa martial daw. I think so too. Ang natural na talento ni Saber Young Master ay talagang mas mababa kaysa kay Alvin. Sa susunod na ilang taon, si Saber Young Master ay maaaring hindi talaga makakapareha ni Alvin. Sa ngayon, si Alvin ay mas mababa kaysa kay Saber Young Master. Sakto. Ang mga disipulo ng iba't ibang sekta ay hindi tumingin ng mabuti kay Alvin. Nang magsalita sila tungkol sa Saber Young Master, lahat sila ay may mga ekspresyon ng paggalang sa kanilang mga mukha. Ang Saber Young Master ay ang idolo at modelo para sa kanilang henerasyon, isang pag-iral na napakalayo para maabot nila. Junior Brother Alvin. Ikinuyom ni Sonny ang kanyang mga kamao ng mahigpit at bahagyang nag-aalala. Dahil ginamit ni Saber Young Master ang kanyang Saber Force Seed, ang kumpiyansa ni Sonny kay Alvin ay hindi maiwasang bahagyang mag-alinlangan. Ang puwersa ay isang bagay na napakalayo para sa kanya. Karaniwang nagsasalita, ito ay isang pag-iral na tanging isang eksperto sa void stage ang maaaring makipag-ugnayan. Alvin, tingnan ko. Kung paanong ang isang pang-apat na antas ng nascent soul stage na martial artist na tulad mo ay makakalaban sa Saber Young Master na nakaintindi ng Saber Force Seed. Ang kasiyahan ni James sa kalamidad na kakaharapin ni Alvin, na para bang nakita na niya ang eksena ng pagkatalo ni Alvin ni Saber Young Master. Alvin. Sana makagawa ka ulit ng milagro, umaagos na mga ilaw ang kumikislap sa mga mata ni Benji habang tahimik niyang sinabi sa sarili. 373. Sa kasalukuyan, tinalikuran na ni Benji ang anumang pagkiling niya kay Alvin, kaya natural siyang umaasa na magagawa ni Alvin na talunin si Saber Young Master at magdadala ng kaluwalhatian sa 7-star Sword Sect. Naiisip niya na kung si Alvin ay makakamit ang tagumpay sa pakikipaglaban kay Saber Young Master ngayon, kung gayon si Alvin ay tiyak na magiging isang alamat ng Azure Forest Imperial Kingdom. Isang 22 taong gulang lamang na alagad ng 7-star Sword Sect ang tinalo si Saber Young Master, isa sa 5 dakilang Young Masters, na pinakanamumukod-tangi sa mga nakababatang henerasyon ng Azure Forest Imperial Kingdom. Ito ay magiging isang hindi kapanipaniwala at nakakagulat na bagay. Nang mag-isip siya hanggang sa puntong ito, si Benji ay may ekspresyon ng pag-asa, habang inaasahan niyang makakagawa muli ng milagro si Alvin.
Sa ganang kanya, si Alvin ay nakatali na sa 7-star sword sect ngayon, at ibinahagi nila ang kanilang kaluwalhatian. Kung mananalo si Alvin, kung gayon bilang isang disipulo ng 7-star sword sect, makikinabang din siya rito. Alvin. Nang si Saber Young Master, si Logan, ay humarap kay Alvin, siya ay nagkaroon ng seryosong ekspresyon, na para bang kinuha niya si Alvin bilang isang mabigat na kaaway sa kanyang buhay. Pagkatapos ng lahat, kahit nakaharap ni Logan si Melody kanina, hindi siya naging seryoso. Sa laban nila ni Melody, mula sa simula hanggang sa huli, hindi niya kailanman sineseryoso si Melody. Sinabi niya na hindi siya kukuha ng higit sa 3 paghinga ng oras upang talunin si Melody, at hindi siya lumampas sa oras. Lubhang mabisa. Saber Young Master, marami na akong narinig tungkol sa iyo. Bahagyang tumango si Alvin kay Logan na may walang pakialam na ekspresyon. Kahit na sikat ang Saber Young Master, hindi siya naging dahilan para makaramdam ng pressure si Alvin. Sa loob ng martial competition courtyard ay isang alon ng nakamamatay na katahimikan. Ang mga tingin ng lahat ng naruroon ay bumaba kina Alvin at Saber Young Master at sila ay nakatitig sa kanila, labis na natatakot na makaligtaan nila ang kahit kay-titing na detalye. Alvin, hayaan mo akong makita kung ano ang eksaktong kakayahan mo na kaya mong gawin ang Saber Young Master na maging mataas ang tingin sa iyo, at talagang sinabi niya na mas malakas ka kaysa sa akin. Bumalik si Melody sa pergola at siya na nakainom ng medicinal pill ay gumaling ng husto sa kanyang mga sugat, pagkatapos ay dumilat ang kanyang mga mata habang nakatitig siya ng diretso kay Alvin. Alvin, sana ay gamitin mo ang iyong buong lakas sa pakikipaglaban sa akin. Kung hindi, natatakot akong hindi ka magkakaroon ng pagkakataon. Paalala ni Saber Young Master na may mabuting hangarin. Huwag kang mag-alala. Bahagyang ngumiti si Alvin. Ang Saber Young Master na ito ay kawili-wili. Bagamat mayabang, tila hindi siya isa sa mga walang utak na tao. Tumango si Saber Young Master at siya na may seryosong ekspresyon ay piniling gumawa ng unang hakbang upang makakuha ng kalamangan. Swoosh! Lumabas ang figure ni Saber Young Master, ang kanyang buong katawan ay tila nag-transform sa isang walang katulad na mabilis na kidlat na kumislap diretso patungo kay Alvin, na parang gusto niyang supulan si Alvin bago pa man siya makapag-react. Sa kalangitan, umikot ang enerhiya o langit at lupa bago naging 800 sinaunang mammoth silhouette na bumagsak sa kanyang likuran ng buong galit. Ang mga tunog ng pagsabog ng hangin ay patuloy na tumataas at bumaba kung saan man dumaan si Saber Young Master, at ito ay walang katumbas na butas sa tenga. Whoosh! Nang dumiretso sa kanya si Saber Young Master, naramdaman ni Alvin na parang isang bug zone ng napakalamig na malakas na hangin ang dumaan patungo sa kanya. Kaagad, naging seryoso ang ekspresyon ni Alvin. Sa susunod na sandali, bang! Agad na bumangon ang origin energy sa mga binti ni Alvin, at 611 sinaunang mammoth silhouette ang namuo sa itaas niya. Ang lakas ng 611 sinaunang mammoth. Malinaw, ngayon, si Alvin ay sumabog ng buong lakas sa loob ng kanyang buong katawan. Ngunit ang kaunting lakas na ito ay mas mababa kaysa kay Saber Young Master. Ang mga sulok ng bibig ni Alvin ay kumulot sa isang masamang ngiti. Sa susunod na sandali, ang mga hibla ng kakaibang aura ay biglang tumalon sa loob ng origin energy sa kanyang mga binti. Sa kalangitan, isa pang 200 sinaunang mammoth ang lumitaw sa tabi ng umiiral na 611 sinaunang mammoth. Ipoipo. Nag-flash out si Alvin, ang kanyang buong katawan ay tila nag-transform sa isang unos. Sa sandaling ang grade 6 na Spirit Saber sa kamay ni Saber Young Master ay nakalas, nakaiwas siya kay Saber Young Master. Sa bilis, mas mataas pa siya kay Saber Young Master. Ang grade 6 na Spirit Saber na nasa kamay ni Saber Young Master ay kakalabas pa lang, wala pa siya sa oras para umatake nang mapansin niyang nawala si Alvin sa harap ng kanyang mga mata at ang kanyang mukha ay agad na nalungkot. Siya at si Alvin ay lumagpas sa isa't isa at nagpalitan ng posisyon. Pagkatapos ay tumalikod siya upang magpatuloy sa pagharap kay Alvin na sumulpat sa likuran niya. Alvin, iyon ay.
Napatingin si Saber Young Master sa nagngangalit na origin energy sa mga binti ni Alvin, at napagtanto niya na naglalaman ito ng mga hibla ng kakaibang aura. Masyadong pamilyar sa kanya ang aura na ito. Pilitin. Hindi lang iyon, napagtanto niya na ang puwersa ni Alvin ay mas malakas kaysa sa kanyang Saber Force Shade. Nang naiwasan ni Alvin ang pag-atake ni Saber Young Master kanina, tila nagamit niya ang lakas ng mahigit 800 sinaunang mammoth. Hindi kaya siya ay isang 6th level Nascent Soul Stage martial artist? Imposible yan. 22 years old pa lang siya. A 22-year-old 6th level Nascent Soul Stage martial artist. How could that be possible? Ang mga disipulo ng iba't ibang malalaking sekta ay natigilan habang nakatingin sila kay Alvin. Ang nakakatakot na bilis na ipinakita ni Alvin kanina ay talagang mas matulin pa kaysa kay Saber Young Master, at naging sanhi ito ng manhid ng kanilang mga anit. Anong uri ng kakatuwa itong si Alvin? Bang! 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 Sa sandaling ito, biglang tumunog ang isang alon ng mga tasa ng tsaa na dinurog. Ang mga leader ng sect ng 5 malalaking sekta at ang kanilang mga elder ay nagulat na mga ekspresyon habang nakatingin sila kay Alvin, at ang kanilang mga kamay na humawak sa mga tasa ng tsaa ay hindi sinasadyang gumamit ng puwersa at direktang dumurog sa mga tasa. Wind Force Seed. Hindi. Iyan ay hindi binhi ng lakas ng hangin. Yan ang lakas ng hangin, tunay na lakas. Ang paggamit ng enerhiya ng langit at lupa upang pagsamahin ang 200 sinaunang mammoth na silhouette ay elementary wind force. Isang nascent soul stage martial artist na nakakaintindi ng elementary wind force. Posible ba iyon? Kahit na posible o hindi. Ang ginamit ni Alvin ay elementary wind force talaga. Bagamat ayaw kong maniwala, siya ay nasira ang convention. Ang mga sect leaders at elders ng Demonic Lotus Blade Sect, Snow Moon Sect, Origin Convergence Sect, at Mountain Split Sect ay lahat ay nagulat sa mga ekspresyon habang masigla silang nag-uusap. Ang isang nascent soul stage na martial artist na nakakaunawa sa tunay na force ay ganap na nalampasan ang kanilang mga imahinasyon. Elementary Wind Force. Naintindihan na ni Alvin ang Elementary Wind Force. Mukhang isa lang siyang 4th level nascent soul stage martial artist. Sa loob ng pergola na kinauupuan ng 7-star sword sects leader at ng 2 peak master, ang guru ng Fect the Peak na si Kenshin, ay may pagtatakang ekspresyon. Natigilan siya nang maramdaman niya ang kakaibang aura na nasa loob ng nagngangalit na origin energy sa mga binti ni Alvin. Wind Force iyon, genuine force. Ito ay hindi isang force seed. Ang batang ito ay talagang nabigla sa mga tao hanggang sa mamatay. Ang master ng Mizar Peak na si Frank ay natulala saglit bago bumalik sa kanyang katinoan, at tumingin siya kay Alvin at umiling na may mapait na ngiti sa kanyang mukha. Bagamat napagtanto niyang pambihira si Alvin mula pa noon, hindi niya akalain na mauunawaan ni Alvin ang Elementary Wind Force sa ika-4 na antas ng Nascent Soul Stage. Ito ay ganap na nasira kumbensyon. Ayon sa convention, tanging isang martial artist sa Void Priang stage o mas mataas ang nakakaintindi ng genuine force. Kung ang isang nascent soul stage martial artist's comprehension ability ay mabuti, bagamat nakipag-ugnayan sila sa force, iyon ay binhi lamang ng force, at hindi tunay na force. Kanina, noong naglaban sina Saber Young Master at Melody, nabigla na sila nang gumamit si Saber Young Master ng Saber Force Shade. Ang pag-unawa sa isang Saber Force Seed sa ika-6 na antas ng Nascent Soul Stage Martial ay nagpakita na siya ay nagtataglay ng walang limitasyong mga prospect. Ngayon, si Alvin sa halip ay direktang gumamit ng tunay na puwersa. Ang pinakamahalaga, isa lamang siyang ika-4 na antas ng Nascent Soul Stage na martial artist. Naiintindihan ang tunay na puwersa sa ika-4 na antas ng Nascent Soul Stage. Ang pinuno ng 7-star sword sect, si Jiho, ay karaniwang matatag, ngunit sa sandaling ito ang kanyang katawan ay hindi kapansin-pansing nagsimulang manginig at ang kanyang mga mata ay naglalaman ng kaunting pananabik. Si Alvin ay tunay na nagbigay sa kanya ng isang masayang sorpresa. Napakalaki ng kaaya-ayang sorpresang ito. Napakalaki to the point na parang nananaginip siya.
Ngunit ang lahat sa harap ng kanyang mga mata sa halip ay nagsabi sa kanya na hindi siya nananaginip, at lahat ay totoo. Pinagpala ng langit ang 7-star sword sect ko, pinagpala ng langit ang 7-star sword sect ko. Ang mood ni Jiho ay ganap na nabalisa, at mahirap kumalma kahit na pagkatapos ng mahabang panahon. Tunay na lakas. Ang mga tunog ng 5 malalaking sekta ay pumasok sa pandinig ng mga disipulo mula sa iba't ibang sekta gaya ng inaasahan. Para sa isang oras. Swoosh! 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 Ang mga tingin ng mga disipulo ng iba't ibang sekta ay sabay-sabay na bumaril kay Alvin. Naintindihan ni Alvin ang tunay na lakas. At saka, ito ay lakas ng hangin. Ang Wind Force ay isang puwersa ng kalikasan at hindi katulad ng Sword Force, Saber Force, Rod Force, at mga katulad na lakas ng sandata. Ang huli ay magagamit lamang sa opensa, samantalang ang mga puwersa ng kalikasan ay magagamit para sa opensa at ginagamit upang tumaas ang bilis, at ito ay masasabing nagtataglay ng parehong pagkakasala at bilis. Ang puwersa ng kalikasan ay mas mahirap intindihin kaysa sa lakas ng sandata. Kahit na isang Wind Force seed lang ang naiintindihan ni Alvin, ito ay sapat na para mabigla. Ngunit direkta niyang naintindihan ang tunay na lakas. Bagamat ito ay elementary Wind Force lamang, ngunit ito ay maihahambing sa lakas ng 200 sinaunang mammoth. Hindi ba ang tunay na force ay isang void prying stage na martial artist at higit pa ang nakakaintindi? Si Alvin ay ika-4 na antas lamang ng nascent soul stage na martial artist, paano niya maiintindihan ang tunay na force? Si Alvin ay hindi mahuhusgahan ng loika. Ayon sa akin, siya ay isang freak, isang super freak. Ang mga alagad ng iba't ibang sekta ay masiglang nag-usap. Ang kasabihan na si Alvin ay isang super freak ay nakakuha ng pagkilala ng karamihan sa mga tao. Natural na narinig ni Alvin ang lahat ng mga talakayang ito, at ang mga sulok ng kanyang bibig ay hindi maiwasang mabaluktot sa mapait na ngiti. Kahit saan man siya magpunta, hindi niya nagawang tumakas sa pagiging freak. Junior Brother Alvin. Alam ko na, tiyak na hindi ka magpapatalo. Isang napakatalino ng ngiti ang sumilay sa mukha ni Sonny. Malinaw niyang alam sa kanyang puso kung ano ang ibig sabihin noong ginamit ni Alvin ang Elementary Wind Force. Ang ibig sabihin nito ay ang bilis ni Alvin ay kapantay na ni Logan. Bagamat naintindihan ni Saber Young Master ang isang Saber Force seed, hindi nakakatulong si Saber Force sa bilis. Ngayon, kapag ginamit ni Alvin ang kanyang diskarte sa paggalaw habang umaasa sa kanyang elementarya na lakas ng hangin, ang kanyang bilis ay matatag na lalampas sa Logan ng isang antas, at masasabing nasa isang hindi magagapi na posisyon. Hindi ka panipaniwala. Si Alvin ay nasa ika-4 na antas lamang ng nascent soul stage at naiintindihan na niya ang Wind Force. Nagningning ang mga mata ni Benji at nagulat siya. Shit! Hindi tulad ng mga iniisip ni na Benji at Sonny, ang ekspresyon ni James ay kasing hindi magandang tingnan. Talagang naintindihan ni Alvin ang tunay na lakas, bukod pa rito, ang Wind Force ang nagtataglay ng parehong opensa at bilis. Paano ito magiging posible? Paano ito magiging posible? Ito ay lubos na hindi umaayon sa loika. Nanaginip ako, tiyak na nananaginip ako. Umiling si James at iniunat niya ang kanyang kamay para kurutin ang kanyang hita. Ang sakit na nanggagaling sa kanyang hita ay para siyang tinamaan ng kidlat. Ngayon lang niya napagtanto na hindi pala siya nananaginip at totoo ang lahat ng nasa harap niya. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.